isang lady guard na 24 oras ang duty bago palitan ng karelyebo ang Lola Sonia ko noong dalaga pa siya. Ganoon din ang haba ng duty ng kapalitan niya. Kaya pagkatapos ng trabaho ay sobra talaga ang kanyang puyat. Sa Cavite sila tumira ng kanyang pamilya. Solong anak lang siya, kaya nang mawala ang kanyang ina dahil sa isang insidente, ay siya na lang ang mag-isang nag-alaga sa pasaway niyang tatay. Pasaway dahil parang bata ito na hindi marunong sumunod sa mga sinasabi niya. Kagaya ngayon, lasing na naman ang kanyang itay nang makasalubong niya. Itay naman, bakit lasing naman kayo? Baka nakakalimutan mo, nakakalabas mo lang ng ospital ng isang araw. Nagkasakit ka na nga sa kakainom ng alak. Tapos ngayon, lasing ka na naman. Nako anak, pasensya ka na. Para kasi hinahanap-hanap ng sigmura ako ang alak eh. Tsaka, hindi naman ako uminom ng marami. Konti lang. Konti lang ba yan? Eh halos hindi na nga kayo makalakad. Sige na anak, huwag ka na magalit. Papangit ka, sige ka. Tayo nang umuwi at nang makapagpahinga ka na. Paano naman ako makakapagpahinga kung ganyan na naman ang lagay nyo? Pambihira naman kasi kayo eh. Kapag umaalis ako, sinasamantala nyo para makapag-inom kayo. Hoy tay, mamaya na kayo matulog. Umuwi na tayo. Inakay na lang niya ang kanyang itay pauwi sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay iniupo niya sa silyang naroon ng kanyang itay. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at face towel para punasan ang mukha nito at mga braso. Nang nabawasan naman ang pagkalasing nito. Sana ay hindi na kayo nagpagamot. Kung matapos yung gumaling, ay babalik din naman pala kayo sa dati niyong bisyo. Sana nga anak, hindi mo na lang ako pinagamot. E di sana ngayon tahimik na din ako. Kasama ko na sana ang inay mo. E di sana nakahingi na ako ng tawad sa kanya sa lahat ng naging pagkukulang ko. Wala ka na din sanang sakit ng ulo. Alam mo na ba ng dahilan ko bakit ginagawa ko magpakalunod sa anak? Hindi ko pa din kasi matanggap ang pagkawala ng inay mo. Kasalanan ko yun. Kung nasundo ko sana siya agad, sana hindi siya makapasok. Tay naman eh. Bakit ba kayo ganyan? Puro sarili niyo lang ang iniisip niyo eh. Sa palagay niyo ba hindi ako masasaktan kapag wala na kayo? Tsaka pwede bang tigilan niyo na yan, tay? Tigilan niyo na ang paninisi sa inyong sarili. Wala namang may kagustuhan sa mga nangyari. Ang dapat niyong gawin ay ayusin ang inyong sarili. Nandito pa ako, tay. Kung mawawala kayo, paano naman ako? Tayo na nga ng dalawa ang nandito. Hindi niyo pa iniingatan ang sarili niyo. Sana tigilan niyo na ang paglalasing. Iwasan niyo na din ang mga kabarkada niyo. Hindi naman sila ang napeperwisyo kapag nagkakasakit kayo. Hindi na kumibo ang itay ni Lola Sonia. Napayuko na iyon. Kaya pala ay nakatulog na bunga ng kalasingan. Pilit niya itong itinayo at dinala sa kwarto para doon na makatulog ng maayos. Nang maihiganan niya sa kama ang itay niya, ay muli siyang lumabas sa kanyang kwarto. Nagluto ng almusal at kumain. Saka siya nagtungo sa kwarto para magpahinga. Kailangan niyang makabawi ng tulog. Hapon na nang magising siya. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang nasa kusina ang kanyang itay at nagluto na ito ng hapunan. Naisip ko na mas makakabuti siguro kung umuwi na lang tayo sa probinsya para makaiwas na rin kayo sa mga kaibigan ng lasinggero. Doon ay puro sariwa ang pagkain. Mas magiging mabuti ang kalagayan niyo doon. Hindi kumibo ang itay ni Lola Sonia pero alam niya na labag sa kalooban nito ang umuwi sila sa probinsya. Kasi kahit noong nabubuhay pa ang kanyang inay, ay niyayaya na nila na umuwi ng probinsya ang ama pero palagi itong tumatanggi.
Wala naman daw kasi silang pag-aari roon kung hindi ang maliit na lupang tinitirikan ng kanilang maliit na bahay. Ganun pa man ay si Lola Sonia pa rin ang nasunod. Umuwi sila ng itay niya sa Capiz. Binalikan nila ang maliit nilang bahay doon. Pagdating nila roon, nakita nila na maraming damo na ang nakapaligid sa kanilang bahay at halos masira na rin ang bahay sa tagal ng panahon na walang nakatira doon. Pagbukas niya pa lang sa pintuan ay mayroon na silang narinig na parang may mga nagtatakbuhan sa loob ng bahay. May tao ba dyan? Walang tumugon sa tanong ni Lola Sonia. Kaya naman marahan silang pumasok sa loob ng bahay. Nang makita niya ang isang mahabang kahoy ay kaagad niya itong dinampot. Kumuha rin ng pamalong kahoy ang itay niya. Dahan-dahan silang pumunta sa kusina ng bahay sa pag-aakalang may tao roon. Pero nagulat sila nang makitang 2 pusa ang naroon na naghahalungkat ng mga basura. Mga bisit kayo! Nagulat ako sa inyo! Lumayas nga kayo dito! Alis! Nang akmang hahampasin ni Lola Sonia ang mga pusa, nagmadaling tumakbo ang mga iyon palabas. Noon niya napansin na nawala na ang kadenang inilagay niya sa pintuan sa kusina, kaya nakabukas iyon. At maaaring dumaan doon ang pusa na nakapasok sa bahay. Muli niyang isinara ang pinto at dinala na ang bag sa kwarto. Napansin niya na lumabas ulit ng bahay ang itay niya at nagpunta sa ilalim ng puno. Naupo ito sa upuang kawayan na naroon, kaya itinuloy na lang niya ang pag-aayos. Nang maayos na ang mga damit sa maliit na cabinet na naroon, nagpunta ulit siya sa kusina at isa-isang nilinis ang mga kasangkapan doon. Marurumi na ang mga yun kasi matagal nang hindi nagagamit. Kahit pagod pa, kinuha niya na ang timba at nagpunta sa poso para umigib. Medyo malayo ito. Maya-maya biglang may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Teka, parang ngayon lang kita nakita rito Hindi ka taga rito ano? Opo. Kadadating lang po namin galing Cavite. Doon po ako nakatira sa lumang bahay. Doon sa abandonadong bahay ba ang sinasabi mo? Abay, halos buwan-buwan na lumilipat sa bahay na yun Tapos hindi naman nagtatagal umaalis din. Paano po mangyayari yun? Hindi naman namin pinapatirhan kahit kanino ang bahay namin. Wala po kaming pinapayagan na tumira o umupa doon. Kung ganun kayo pala ang tunay na may-ari na abandonadong bahay na yun. At hindi mo kakilala ang mga tumira doon ng mga nakaraang araw. Hindi nga po. Sa inyo ko nga lang po nalaman na meron palang nakialam na tumira sa aming bahay. Sige, mag-iingat kayo Kanino po kami mag-iingat? Sa mga taong mahilig mga agaw ng bahay para may matirhan lamang. Gusto pa sanang magtanong ni Lola Sonia pero hindi na niya nagawa pa dahil iniwanan na siya ng matanda. Kaya tinanaw na lang niya iyon habang palayo sa kanya. Nang mapuno na ang 2 timba ng tubig, binuhat niya ngayon pabalik sa kanilang bahay. Hinugasan niya ang mga gamit sa kusina para magamit sa pagluluto. Nagsalang siya ng sinaing sa lutoang nasa likuran ng bahay. May mga kahoy doon na panggatong. Habang hinihiwa niya ang mga gulay na susunod niyang lulutuin, ay naramdaman niya na parabang may matang nakatingin sa kanya. Kaya saglit siyang tumigil sa paghihiwa at lumingon sa paligid. May mga gumagalaw sa matataas na damong naroon, kaya muli siyang dumampot ng kahoy at lumapit. Hinampas niya ang damuhan at binulabog kung ano man ang naroon, pero wala siyang nakita. Sinong tinatanong mo riyan? Naku po, Manang. Nakakagulat naman po kayo. Para naman po kayong kabote na biglang sumusulpot. Bakit po ba kayo nandito?
Tinitiyak ko lang kung nagsasabi ka ng totoo. Kung talagang nandito ka nga. Kanina pa po ba kayo nandito? Kasi parang meron nakatingin sa akin kanina habang nagluluto ako dito. Aba, hindi ako yun. Kadarating ko lang dito, ha? Nakita kita kaya lumapit ako kaagad. Napansin ko kasi na kanina ka pa may tinatanong sa halamanan eh. Oo nga po eh. Kagaya nga ng sinabi ko, parang meron kaninang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Nakita ko, gumalaw pa yung mga damo. Tapos biglang humangin. Kaya naisip ko dahil lang siguro sa hangin yun. Tapos pagharap ko, nandito na kayo. Muntik na nga akong matumba sa sobrang kaba ko sa inyo eh. Oh ayun, may kumikilos na naman doon. Saglit lang manang ha. Saglit na iniwanan ni Lola Sonia ang matandang babae. Dala niya ang pamalong kahoy. Pinuntahan niya ang bahagi ng matataas na damuhan. Hinampas niya ng ilang ulit ang lugar na iyon para bulabugin kung ano man ang nagtatago roon. Pero wala siyang nakita na kahit ano. Subalit nang lapitan siya ng matandang babae, ay napansin niya ang biglang paglabas ng malaking asong itim sa damuhan. Tumakbo ito palayo na parang natakot sa kanila. Naku po! Ang laki namang asong itim na yon. Kanina kahit anong hampas at pambubulabog ko ay hindi siya makita. Tapos ngayon ay biglang lumabas. Hindi yun ordinaryong aso, Iha. Isa yung aswang. Aswang po ba ang sinabi niyo? Oo, aswang iyon. Natakot siya nang papalapit na ako. Ayaw niya na makilala ko siya. Meron po palang aswang dito? Oo, meron. At ang palagi nilang pinupunteriya ay mga bagong lipat dito. Kaya palagi kayo mag-iingat, Iha. At kung magagawa mong linisin ang paligid ng bahay mo para alisin ang mga matataas na damo, gawin mo na kaagad para wala nang pagtataguan ng mga aswang na yan. Ang laki na talaga ng pagbabago ng lugar na to. Dati naman, walang mga ganyan sa lugar na to. Matagal lang kaming nawala. Ngayon, ganito na ang sitwasyon. Sadyang nagbabago ang mga lugar sa bawat panahon. Kaya hindi ka dapat magtaka, Iha. Pero huwag kayong mag-alala habang nandito kami. Ay handa kaming tumulong sa inyo. Salamat po. Ako po pala si Sonia. At kasama ko po ang aking tatay na si Clemente. Ano pong pangalan niyo at saan kayo nakatira? Filomena ang pangalan ko, Iha. Ang anak ko namang binata ay kasama ko. Doon ako nakatira sa malaking bahay. Kung ganoon, ay maganda pala ang bahay niyo. Napangiti lang si Aling Filomena. Humakbang na ito palayo kay Lola Sonia. Napabuntong hininga si Lola noon. Nang muli siyang lumingon sa direksyong tinungo ni Aling Filomena, ay hindi na niya nakita ang babae. Sa halip ay ang kanyang ama ang nakita niyang nakatayo roon. Hindi alam ni Lola Sonia kung narinig ba ng itay ang pinag-usapan nila ni Aling Filomena, pero matapos nilang kumain, kumuha ng mahabang itak ang itay niya at sinimulang tabasin ang matataas na damo sa paligid ng kanilang bahay, kaya tinulungan na rin ito ni Lola Sonia. Mahabang oras ang lumipas hanggang matapos nilang tabasin ang matataas na damo sa paligid ng bahay. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, napansin niya na lahat ng mga taong nagdaraan ay nakatingin sa kanila. Yung iba kakilala niya, pero yung iba ay hindi. Kayo pala nakaupa sa bahay na yan. Alam mo, gusto ko rin sana upahan yan para malapit lang sa puso eh. Kaya lang nauna na kayo. Naku, hindi kami umuupa dito. Ang totoo ay sa amin ang bahay na to. Sa inyo? Paano magiging sa inyo yan? Matagal nang walang nakatira dyan kasi ang may-ari doon daw nakatira sa malayong lugar. Kaya pinapaupahan yan. Sino nagpapaupa? Wala kaming pahintulot para upahan to ng sino man. Kami talaga ang may-ari nito. Galing kami ng Cavite at naisipan namin na dito na tumira. Sinong nakailam na paupahan to? Ganun ba?
May balita kasi marami nang tumira dyan at pinapaupahan daw. Kaya nga hinahanap ko kung sino yung nagpapaupa niyan para kakausapin ko sana. Kayo pala yung may-ari. Kaya pala, nakabukas na ang pintuan sa kusina. May tumira na pala dito nang hindi namin alam. Aba, libre na nga eh. Hindi pa nagmalasakit na linisan ang paligid. Ang tataas na ng damo, hindi man lang tinabas. Kung ako sa inyo, hindi na lang sana kayo umuwi dito. Nag-aalisan na nga yung iba at lumilipat sa ibang lugar. Pero kayo bumalik pa rito? Anong problema doon? Sarili naman namin ang bahay na to. Mas mabuti pa nga dito eh. Hindi na kami uupa. Kesa dun sa dati naming tirahan sa Cavite. Ang sinasabi ko sa'yo, hindi na magandang tumira sa baryong to. Kasi, hindi na ito tahimik kagaya ng inaakala mo. Dahil sa aswang? Yun ba ang gusto mong sabihin? Tama ka dyan. Dahil sa aswang, ang lugar na to ay ginugulo ng mga gumagalang aswang. Sinabi na rin sa akin yan ng matandang kausap ko kanina. Pero wala naman akong pagpipilian. Kasi ang itay ko, gusto kong mailayo sa mga barkada niyang lasinggero para makaiwas sa sakit. Kung ganun, mag-iingat ka na lang. Matapos kausapin ng babae ang Lola Sonia ko, natanong niya na lumapit ang babae sa dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Habang nag-uusap ang mga iyon, napansin ni Lola Sonia na nakatingin pa rin sa kanila ang itay niya. Sila pala ang tunay na may-ari ng bahay na yan. Tinakot ko nga para maisipan na umalis pero tingin ko, desperado na sila na dyan tumira. Pansamantala, hindi tayo makakapasok sa bahay na yan habang nandyan sila. Hindi natin makukuha sa loob ng bahay yung patalim na ibinako ni Crisanto bago siya namatay. Kahit ang paligid ng bahay nalinis na kaya hindi pwedeng pagtaguan. Umanap muna tayo ng ibang bahay na titirahan para makapagplano tayo ng mga dapat nating gawin. Ilang sandali pa napansin ni Lola Sonia na umalis na ang babae kasama ang dalawang lalaki. Tinanaw pa niya ang mga iyon hanggang sa tuluyang makalayo. Nang gabing iyon, inayos na mabuti ng kanyang itay ang kandado ng bintana at pintuan. Alam na pala nito ang kwentong aswang sa lugar nila. Matapos ay kinuha nito ang itak. Hinasa iyon para patalimin. Malalim na ang gabi nang makaramdam sila ng kakaiba sa paligid. Narinig niyo ba yun, Tay? Parang may bumaksak sa bubungan natin ah. Ang lakas ng kalabog. Tapos ngayon parang may naglalakad. Nayuyupi ang yero. Tignan niyo. Hindi kumibo ang itay ni Lola Sonia. Sinenyasan lang siya nito na huwag maingay. Matapos ay kinuha nito ang itak. Ang mga mata nito ay malikot habang tinitingnan ang yero at ang mga bintana at pintuan, kaya kumuha na rin ng pamalo si Lola Sonia para may pangdepensa sa sarili. Matagal silang nakiramdam sa paligid hanggang maramdaman nila ang pag-ihip ng malakas na hangin na nagpagalaw sa mga dahon ng puno ng niyog sa labas. Ang mga palaypay niyon ay tumama sa yero ng bahay nila. Nako po, hangin lang pala. Akala ko naman kung ano na. Muling sumenyas ang itay ni Lola Sonia na manahimik muna kasi nga'y parang may matatalas na kupang kumakamot sa dingding ng kanilang bahay. Dahil doon, sumilip sa siwang ng bintana ang dalawa kung saan nakita nila na may anino na biglang tumakbo sa kadiliman nang maramdamang nakasilip sila roon. Maya-maya lang nakarinig sila ng boses ng mga tao. Mga kasama! Nandito ang aswang! Habulin niyo! Itay! Merong mga tao sa labas ng bahay. Dahil sa sinabing iyon ni Lola Sonia, agad na binuksan ng kanyang itay ang bintana at sumilip
Nakita nila doon si Aling Filomena na kasama ang ilang mga kalakihang armado ng mga itak at sibat. Natuwa si Lola Sonia nang muling makita si Aling Filomena kaya siya lumabas ng bahay. Nako, mabuti naman po at dumating kayo, Aling Filomena. Kanina pa nga po nasa bubungan namin yan eh. Hindi na namin alam ng itay ang gagawin. Bagong dating kasi kayo sa lugar na ito kaya alam ko na kayo ang pupunteriyahin ng mga salot na yan. Kaya kanina pa lang ay sinabihan ko na mga kasamahan ko na humanda sila dahil tiyak na sasalakay ang mga busit na yon. Sana nga po ay mahuli na siya para naman matapos na ang panggugulo niya sa lugar na to. Kapag nakatakas siya ay swerte niya. Pero huwag siyang pakakasiguro kasi kapag nakilala namin siya, hindi namin siya tatantanan. O sige na, isara mong mabuti ang bintana at pintuan mo ha. Hahabulin lang namin ang aswang na yon. Sige po, Aling Filomena. Salamat po. Nang makaalis na si Aling Filomena, isinara ni Lola Sonia ang pintuan ng bahay. Sinigurado naman ng itay niya na maayos ang kandado ng mga bintana. Muli silang pumasok sa kanilang kwarto. Nahiga pero hindi rin nakatulog. Inisip kasi ni Lola Sonia na baka muling magbalik ang aswang at pasukin sila. 3:00 na ng madaling araw nang makatulog siya at pagdating ng 6:00 ng umaga, nagising din agad siya dahil sa pagkakagulo ng mga tao. Agad siyang lumabas ng bahay para makisyoso at nakita nga niya ang isang lalaking nakagapos ng puno. Parang wala iyon sa sarili, parang nauulol. Ano pang meron? Sino ang lalaking yan? Mga kasama, ang lalaking ito ang aswang na kagabing gumagala sa lugar natin. Gusto pa nitong biktimahin itong si Sonia kasi alam niyang bagong dating lamang ito. Mabuti na lang, napigilan namin siya. Hindi ba, Sonia? Opo, tama po yung sinabi ni Aling Filomena. Kung hindi dahil sa kanila, baka napasok na kami ng lalaking to. Ngayon mga kasama, kagaya ng dati nating ginagawa, kayo na magpasya kung ano ang dapat nating gawin sa aswang na ito. Narinig ni Lola Sonia ang bulong-bulungan ng mga tao. Nakita rin niya ang iba't ibang reaksyon sa sinabi ni Aling Filomena. Iba-iba ang gustong mangyari ng mga tao. Ang iba ay gustong sunugin ang buhay ng aswang. Ang iba naman ay ibilad ito sa araw hanggang mamatay. At ang iba naman ay patayin sa sibat at itak. Pero iba ang naging reaksyon ni Lola Sonia. Baka po pwede, ibigay na lang natin siya sa makapangyarihan. Sa mga pulis po. Teka, ang ibig mo sabihin yung gusto mo pang mabuhay ang mga ganitong klase ng nilalang, ha, Sonia? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po, meron naman tayong batas na pwede magparusa kung ano man ang kasalanan niya. Hindi nasasakop ng batas ng tao ang pagpaparusa sa kasalanang ginawa ng mga kampon ng kadiliman. Kasi hindi naman lahat ng krimen na ginagawa ng aswang na to ay nalalaman natin. Hindi lamang nare-report sa mga pulis. Tapos ngayon ang gusto mo, pulis ang humatol sa kanya? Alam mo bang dugo at pawis ang pinuhunan namin para mahuli lamang ang isang mailap at mabangis na kagaya nito? Sa akin naman po, kung pwede lang. Kasi hindi naman niya po kami nasaktan. Kayo pa rin naman po ang masusunod kung ano po ang dapat ihatol sa kanya. Muling narinig ni Lola Sonia ang iba-ibang bulungan ng mga taong naroon kung saan narinig niya na si Aling Filomena pala at ang iba pang kalalakihan ay mga aswang hunter na tumutulong sa mga taga roon. Sige, ikaw naman ang muntik ng mabiktima kagabi. Bahala ka. Sabi mo nga, ay hindi naman kayo nasaktan kaya pagbibigyan namin ang gusto mong mangyari. Uutusan ko na lamang si Edong para pumunta sa bayan at i-report sa mga pulis ang nangyaring to. Hintayin natin ang pagdating nila. Nako, kagaya nga po ng sinabi ko. Kayo pa rin po ang masusunod kung ano po ang dapat sa kanya. Hindi ako maramot sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon, Sonia.
Pulis na ang bahala sa isang yan. At sana lang ay magbago na siya. Kung mabubuhay siya, ay hanapin niya ang Luna sa kanyang pagkaaswang para manumbalik siya sa pagiging normal na tao. Muli, humanga kay Aling Filomena ang lahat ng mga taong naroon na nakarinig sa mga sinabi nito. Ang sabi ng iba, napakabuti ng puso ni Aling Filomena. Bukod sa matulungan na sa mga taga roon, ay mayroon itong mababang puso at maawain. Kaya naman lihim ding humanga si Lola Sonia kay Aling Filomena. Umuwi sa kanilang bahay si Lola Sonia. Makalipas ang mahabang oras ay dumating ang mga pulis sa baryo. May dalang kulungang bakal na nakasakay sa isang 6-wheeler na truck. Doon nila kinulong ang lalaki na sinasabing aswang. Isinama na iyon ng mga pulis. Ano bang sabi ko sa'yo kahapon? Hindi ba nakakatakot nga sa lugar na to? Tama ka. Nakakatakot nga. Pero ayos lang. Kasi kung mayroon mang mga aswang, meron din naman mga tao na handang tumulong at hindi matatakot sa mga aswang. Tama ka dyan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pare-parehas ang mangyayari. Teka nga muna. Ano bang problema mo sa akin? Kahapon ka pa may gustong mangyari eh. Uy, nakakahalata ka rin pala ha. O sige, dediretsahin na kita. Gusto ko yung bahay mo. Pwede ko ba yung maupahan? Hindi ko yan pinapaupahan. Bibilhin ko kung ayaw mong paupahan. Wala kaming titirahan ng tatay ko kung ibebenta ko yan. Edi bumili ka na lang ng ibang lupa sa ibang lugar. Doon ka magpatayo ng bahay. Doon sa lugar na tahimik at hindi kagaya ng lugar na to na maraming naliligaw na salot. Bakit hindi ikaw ang gumawa niyan? Kung meron ka naman palang pambili ng bahay at lupa, humarap ka ng iba, huwag mong pag-initan ng bahay at lupa ko. Ang liit lang nun, wala kang mapapala doon. Hihirit pa sana si Risa pero tinalikuran na siya ni Lola Sonia. Kaya gigil na lumabas ito. Pumasok naman si Lola Sonia sa loob ng bahay at hinanap ang ama niya sa paligid. Hindi pa rin niya nakita ang itay niya kaya naglakad-lakad siya sa paligid ng lugar hanggang makita ang ama na natutulog sa tabi ng malaking puno. Lasing na naman dahil sa lambanog. Nasasakop na ng bakuran ni na Aling Filomena ang lugar na iyon. Itay naman, kanina pa ako hanap ng hanap sa inyo. Hindi kita makita. Kaya pala ay nandito ka lang. Lasing ka na naman. Hindi ka ba talaga titigil sa paglalasing mo? Panay lang ang ungol ng itay ni Lola Sonia. Tulog na yun dahil sa epekto ng lambanog. Kaya pinilit niya na tumayo ito at akayin para makauwi. Pero dahil nalasing siya, nahirapan si Lola Sonia hanggang lumapit sa kanya ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Kailangan mo yata ng tulong ko. Oo eh. Baka pwede mo naman akong tulungan na mauwi sa aming bahay ang aking itay. Lasing na naman eh. Itay mo pala siya. Anong nakakatawa doon? Kanina ko pa kasi siya pinapanood. Nang makita niya ako, inalok niya akong uminom ng lambanog kaya lang tumanggi ako eh. Inubos niya yung 1 litro kaya, ayun, nalasing siya. Taga rito ka pala? Ibig sabihin sa inyo ang malawak na bakuran na ito. Nasakop na malaking bahay na yon? Di ba bahay yun ni Aling Filomena? Oo, sa amin ang bahay na yun. Sa amin ang malawak na bakurang to. At si Aling Filomena ang aking inay. Nga pala, ako si Victor. Ah, ikaw pala yung sinasabi niyang anak niya. Ako nga pala si Sonia. At ito naman ang tatay ko. Teka. Bago lang ba kayo dito? Kasi ngayon ko lang kayo nakita eh. Tapos sabi mo, nakausap mo na ang inay ko. Oo, kadarating lang namin dito kahapon. Dati na kami dito. Kaya lang matagal kaming tumira dun sa Cavite. Pero wala nang inay ko. Kaya naisip namin ni Itay na dito na lang ulit tumira. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Sige, tulungan na kita. Ihatid na kita para malaman ko ang bahay mo. Salamat. Malapit lang naman ang bahay ko.
Tinulungan nga ni Victor si Lola Sonia. Ito na ang pumasan sa itay ni Lola hanggang makarating sa bahay nila. Inihiga ni Lola ang kanyang itay sa papag na naroon. Matapos ay hinarap ulit si Victor. Maraming salamat sa iyo, Victor. Saka pasensya ka na ha. Pati ikaw naabala dahil sa tatay ko. Ayos lang. Dito ka pala nakatira. Oo, matagal na namin napabayaan ang lugar na to. Kaya nagtaasan na ang mga damo. Kaya tinabas namin ni tatay. Siya nga pala, bakit wala ka kagabi? Si Aling Filomena lang ang kasama ng mga aswang hunter na merong naligaw na aswang dito. Oo, wala ako kahapon. May nasikaso kasi ako mahalagang bagay sa kabilang baryo. Pero naikwento ka nga sa akin ni Inay kanina. Sige na, alis na ako. Salamat ulit, Victor. Ngumiti kay Lola si Victor. Tapos umalis na ito. Inihatid pa ito sa tarangkahan ni Lola. Nang makaalis si Victor, papasok na sana siya sa loob ng bahay. Nang mapansin niya na nasa hindi kalayuan si Risa. Kanina pa pala nakatingin sa kanila ni Victor. Kilala mo pala ang lalaking yun? Ngayon ko lang siya nakilala. Tinulungan niya ako maiuwi si tatay. Narasing na naman kasi. Bakit mo naman tinatanong? Wala lang. Marami kasi mga babae ang nagkakagusto dyan kay Victor. Alam mo na, gwapo kasi. At isa ka ba sa kanila? Kilala ka ba niya? Hindi na ako kilala pero napaka-impokrita ko naman kung sasabihin ko na hindi ko siya nagustuhan. Oo, gusto ko siya. Kaya lang, parang suplado ang mga kagaya niya eh. Isa pa, hindi niya rin ako kilala. Halos nauna lang kasi kami ng ilang araw sa inyo dito, kaya nga gusto ko din sana makuha yung bahay niyo, di ba? Ibig sabihin, ay binata pa pala si Victor? Napakaswerte ng babaeng magugustuhan niya. Bukod sa gwapo na siya, mapera pa. May malaking bahay at malawak na bakuran. Kaya gagawin ko ang lahat para mapalapit dyan kay Victor. Bakit mo naman sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Para ngayon pa lang, alam mo na. Ayoko maging magkaribal tayo sa kanya, no? Hindi pa naman ako sanay na may kaagaw. Lahat ng gusto ko, kinukuha ko sa kahit anong paraan. Ngumiti ng makahulugan si Risa. Matapos umalis ito at iniwanan si Lola Sonia. Tinungo nito ang direksyon na pinuntahan ni Victor. Nang mawala si Risa sa paningin ni Lola, pumasok na siya sa loob ng bahay at muling inasikaso ang lasing niyang ama. Samantala ng pagkakataong iyon ay madaling nakita ni Risa si Victor. Kausap kasi ni Victor ang ilang mga kalalakihang naroon. Nang makaalis na ang mga lalaki, ay marahang dumaan si Risa at nang mapatapat kay Victor ay nagkunwaring namamasyal siya. Totoo palang sabi nila. Maganda nga ang lugar na to, ha? Oo naman, maganda talaga ang baryong to. Bukod sa maganda na yung lugar, meron pang mga gwapong lalaki na kagaya mo. Salamat sa papuri ha. Pero, magkakilala ba tayo? Ay, di pa nga pala tayo magkakilala. Kalilipat lang namin ng mga kapatid ko rito. Galing kami ng Maynila. Ako nga pala si Riza. Ako naman si Victor. Teka, bakit dito nyo naman naisipan na tumira? Meron ba kayong kakilala dito? Meron. Yung tiyuhin ko na taga rito dati. Si Mulong. Kung ganun kamag-anak niya pala si Mulong. Pero umalis na siya sa lugar na to. Oo nga eh. Kung kailang nandito na kami, saka pa namin nalaman na umalis na pala siya. Saka lumipat na sa ibang lugar. O sige Victor, babalik na ako sa amin. Sana hindi pa ito ang huli natin pagkikita ha. Oo naman. Kung kailangan mo ng tulong ko, magpasabi ka lang ha. Handa kaming tumulong lalo na sa mga baguhan sa lugar na to. Nakagaya niyo ni Sonia. Sige, salamat ulit. Bago tuluyang lumayo si Risa, nilitian nito ng matamis si Victor. Ang mga mata nito ay waring nang aakit, kaya naman napangiti lang din si Victor. Pakembot-kembot na lumayo si Risa, kaya hindi napigilan ni Victor na habulin ito ng tingin.
nang mawala sa paningin si Risa, saka ito umalis sa lugar na iyon. Hindi pa nakakalayo, nasa lubong nito ang ina na si Aling Filomena. Victor! Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap Kina Sonia, inay. Tinulungan ko siyang iuwi yung itay niya eh. Nalasing na naman kasi. Nakilala mo na pala si Sonia. Maganda siya, hindi ba? Ano sa tingin mo? Oo, nay. Maganda nga siya, kagaya ng kwento niyo. Mabuti naman at nakilala mo na siya. O bumalik ka na doon sa kanya at ibigay mo to sa kanya, ha? Maraming bunga na nahinog yung mangga natin. Oh, ba't ako pa magbibigay? Pwede naman ay diretso mo na lang sa kanya. Ikaw na magdala nito sa kanya. Para mas madali naman kayo mapalapit sa isa't isa. Sundin mo ako, ha? Dahil para ito sa ikabubuti nating lahat. Nalaman ko kasi na talaga palang taga rito yung si Sonia. Matagal lang na malagi sa Cavite at ngayon lamang bumalik dito. Sige na nga, nay. Gagawin ko kung gusto niyo. O sige na. Basta sundin mo lang ako, ha? Tiyak na magiging maayos ang lahat para sa atin. Iniabot naman ni Aling Filomena ang plastic na mayroong manggang hinog at umalis ito. Si Victor naman ay muling nagpunta sa bahay ni Lola Sonia. Noong una nag-aalangan pa itong kumatok sa pintuan. Pero nang kalaunan, kumatok din siya ng ilang ulit bago bumukas ang pinto. Victor! Bumalik ka! Ha? Oo. May pinabibigay kasi sa si nanay. Ito. Wow! Hinog na mangga! Salamat ha! Napasungkit ng mangga si nanay. Naisip niya na gusto mo nito kaya pinabigay niya. Naku, sabihin mo kay Aling Filomena na maraming salamat sa kanya. Paborito ko talaga ang hinog na mangga. Sige, sasabihin ko sa kanya. Alis na ako, ha? Mamaya ka na umalis. Anong gusto mo? Kape o salabat? Tumanggi si Victor na magkape pero hindi ito umalis. Sa halip nakipagkwentuhan ito kay Lola Sonia. Palabiro at maraming kwento na alam si Victor. Kaya naman madali silang nagkagaanan ng loob ni Lola Sonia. Hanggang lumipas ang mahabang oras nang hindi nila namamalayan. Madilim na nang magpaalam si Victor. Makikita naman ang kasiyahan sa mukha ni Lola nang ihatid sa pintuan ng bahay si Victor. Isinara niya iyon matapos kumain ng hapunan na higa na siya. Nakatulog siya kaagad. 12:00 ng gabi nang mapabalikwas si Lola Sonia. Paano ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa kusina ng bahay nila. Sa pag-aakala ni Lola Sonia na ang itay niya nasa kusina at kumakain ng hapunan, ay agad siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Pero hindi ang kanyang itay ang nakita niya roon, kundi ibang lalaki. Sino ka? Anong hinahanap mo dyan? Magnanakaw ka, no? Itay! May magnanakaw! Tulong! May magnanakaw dito! Kahit nagulat ang lalaki, ay kaagad yung nakabawi. Kaagad na tumakbo palabas si Lola Sonia. Nang makita na nakalabas na ang lalaki, ay nagmamadali siyang lumapit sa pintuan para tanawin ang lalaki na tuloy-tuloy nang tumakbo sa kadiliman. Isinara niya ang pinto. Inayos ang kandado noon. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang makabawi ay sa kanya inayos ang mga nakakalat na gamit nila sa kusina. Anong hinahanap dito ng taong yun? Hanggang sa ilalim nitong lamesa ay nalungkat niya. Tay! Pinasok tayo ng magnanakaw. Hindi ko alam kung anong hinahanap ng taong yun dito. Hindi na kumibo ang itay ni Lola Sonia. Sa halip ay tumulong na lang ito na magligpit ng mga nakakalat na gamit doon. Nang mailigpit na nila ang lahat ng mga nakakalat at nabasag na gamit, saka sila muling nagbalik sa kanilang kwarto at nakatulog. Kinabukasan paglabas ng bahay ni Lola Sonia, muli niyang nakita
si Aling Filomena. Bakit parang puyat na puyat ka? Hindi ka ba natulog? Pinasok po kami ng magnanakaw kagabi. Hindi ko alam kung anong gusto niya nakawin sa amin. Wala naman kaming kagamitan sa bahay. Magnanakaw? Pakilala mo ba? Mabilis po ang pangyayari. Nang makita ko siya, sumigaw ako. At kaagad siyang tumakbo palabas ng bahay namin. Pero kapag nakita ko ulit ang taong yun, makikilala ko siya. Ay naku, mga walang hiya, mga taong ganyan. Dapat sa kanya, binibigyan ng leksyon. Kapag nakita mo, ituro mo sa akin, ha? Hindi ko pinahihintulutan dito ang mga ganyang gawain. Malilintikan talaga sa akin yan. Sige po, salamat. Siya nga pala. Ibinigay ba sa'yo ni Victor yung mga hinog na mangga kahapon? Opo, salamat po ng marami. Ay, naku, walang anuman. Naisip ko lang kasi na baka gusto mo ng hinog na mangga. Marami kaming napitas, kaya nagdala na ako. Ikaw na sana ang bahalang umunawa sa anak kong si Victor, ano? Medyo mahiyain at torpe ang isang yun eh. Kahit gusto na hindi pa magawang magsabi. Ano pong ibig niyong sabihin? Sabi na nga ba eh. Wala ka pa ring alam. O siya, ako na magsasabi sa'yo na gustong gusto ka ng anak ko. Nahihiya lang yung magsabi, lalo na nga hindi pa naman kayo matagal na magkakilala. Ganun po ba? Wala nga po siyang sinabi. Saka tama naman po si Victor. Kakakilala pa lang po namin. Kaya medyo nahihiya pa po kami sa isa't isa. Aba, matatanda na kayo, iha. Hindi na dapat pinatatagal pa. Kung meron din naman kayong damdamin sa isa't isa. Di ba? Teka, ikaw nga ang tatanungin ko. Guwapo ba ang anak kong si Victor sa paningin mo? Kung sakaling manligaw sa'yo, magugustuhan mo ba? Naku po, Aling Filomena. Masyado naman po kayong prangka. Pero kasi... Opo, gwapo po ang anak niyo. Kahit sino namang babaeng ligawan niya, tiyak na hindi makakatanggi. Yun naman pala eh. Di ayos. Mabuti naman kung ganun. Natutuwang lumayo si Aling Filomena. Kinuha naman ni Lola Sonia ang timba at nag-igib ng tubig sa poso. Dumating si Victor at tinulungan siya nito. Ito na ang naghakot ng tubig. Pinulo ang mga tapayan at drum na lalagyan ng tubig sa bahay nila. Maraming araw ang lumipas. Patuloy na nanunuyo si Victor kay Lola Sonia. Lahat ng paraan ay ginawa nito para mapaibig siya. Hanggang sa unti-unting nahulog rin ang loob ni Lola Sonia kay Victor at tanggapin ang pagmamahal niyon. Talaga ba, Sonia? Mahal mo na rin ako? Ibig bang sabihin yun, nobya na kita? Oo, tinatanggap ko na ang pagmamahal mo. Sana wag mong sirain ang pagtitiwala ko, ha? Oo naman. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ka magsisisi. Sa tuwa ni Victor, niyakap nito ng mahigpit si Lola. Yumakap din sa kanya si Victor na puno ng pagmamahal. Masayang masaya siya dahil noon pa man ay gusto na niya si Victor. Hindi lang niya agad tinanggap ang pag-ibig niya at hinayaan muna na suyuin siya at ligawan. Naging maayos ang mga sumunod na araw sa kanila hanggang makita ni Lola ang lalaking pumasok sa bahay at nagtangkang magnakaw noong isang gabi. Victor! Yung lalaking yun! Siya yung pumasok sa aming bahay at naghalongkat sa kusina! Yung sinasabi mo na magnanakaw? Oo, siya yun! Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ko alam kung anong gusto niya nakawin. Ganun ba? Sige, dito ka muna. Nangakmang lalapitan ni Victor ang lalaki. Tumakbo ito nang mapansin si Lola Sonia. Nakalayo ito agad at nawala kaya hindi na inabutan ni Victor. Pero nang sumunod na araw, natagpo ang patay ang lalaki. May malaking sugat sa dibdib na parang tinaga. Nagkakagulo ang mga tao roon. Iba-iba ang reaksyon
At sinasabi nila, lalo pa nga, at sa ibabaw ng bangkay ay mayroong nakalagay na isang papel na may nakasulat na, "Magnanakaw ako. Huwag niyo akong tularan." Aling Filomena! O Sonia, nandito ka pala. Opo Pagising ko kanina, narinig ko yung usap-usapan ng mga tao. Meron daw patay dito sa sagingan, kaya nakiusyoso ako. Siya po yung... Shh! Huwag ka nang magsalita. Iisa lang ang ibig niyang sabihin. Nakahanap na siya ng katapat. Baka nahuli siya ng pinagnakawan niya, kaya yan ang inabot niya. Oo nga po. Ang lalim na naging sugat niya sa dibdib na siya niyang kinamatay. Nasaan po kaya ang mga kamag-anak niya? Hindi kumibo si Aling Filomena, pero pinagmamasdan ang mga taong naroon at nakikisyoso. Wala naman kahit isang lumapit sa bangkay para iyakan yun. Kaya natitiyak ng lahat na walang kamag-anak doon ang lalaking namatay. Sa utos ni Aling Filomena ay kinuha na iyon ng mga kalalakihang naroon at binigyan ng maayos na libing. Lumipas ang maghapon, pag-uwi ni Lola ay wala na naman sa kanila ang kanyang itay. Kaya hinanap niya sa kanilang lugar hanggang makita na nasa bakuran ni na Victor ang itay niya at lasing na naman. Itay, gabi na. At nandito na naman kayo sa bakuran ng ibang tao. Baka isipin nila na may masama kayong balak dito. Nang makita siya ng itay niya ay mayroon sana iyong sasabihin pero hindi na maituloy ni Mang Clemente ang nais. Paano nga ay nakita nito ng paparating si Victor. Ipinikit na lang nito ang mga mata dahil sa kalasingan. Napabuntong hininga si Lola nang makita si Victor. Pasensya ka na. Dito na naman nakatulog si Itay. Nalasing na naman siya. Talagang ayaw niyang tumigil sa kanyang bisyo. Pabayaan mo na lang ang itay mo sa kagustuhan niya. Diyan siya nagiging masaya eh. Pero, unti-unti niyang sinisira ang kanyang kalusugan dahil sa paglalasing. Bago kami umuwi dito, ay katatapos lang niyang gumaling sa kanyang sakit. Akala ko pag uwi namin dito, ay titigil na siya. Kasi wala na nga ang mga kabarkada niyang manginginom. Hindi rin pala. Huwag ka na malungkot. Darating din ang oras na titigil sa paglalasing ng tatay mo. Halika na, tutulungan na kitang iuwi siya. Kagaya ng mga nakaraang pagkakataon, si Victor ang pumampasan kay Mang Clemente para makauwi sa bahay. Madalas ay nakakasalubong nila ang mga kalugar, kaya naman natutuwa ang mga iyon sa ipinapakitang kabaitan ni Victor sa mag-ama. Iisa lang ang hindi natutuwa, at iyon ay si Risa. Dahil kagaya ng ibang babae, may lihim na pagtingin din ito kay Victor. Kaya matapos na maihatid ni Victor sina Lola Sonia, nagpaalam na ito pero naghihintay pala sa hindi kalayuan si Risa. Ay, kaswerte naman ng mag-ama na yun. Mayroong tao na palagi nakaalalay sa kanila. Oh, ikaw pala Risa. Oo nga nalasing na naman si Mang Clemente. Tinulungan ko lang si Sonia. Nabi mo na ba siya? Oh, bakit mo naman tinatanong yan? Kasi, hindi naman siya nababagay sa'yo, Victor. Ako ang bagay sa'yo. Kasi marami tayong pagkakatulad. Katulad ng ano? Kagaya ng ng pareho tayong mapera, gwapo ka, at maganda naman ako. Tayo talaga ang bagay. Risa, lasing ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Matagal na kitang gusto, Victor. Manhid ka lang talaga kaya hindi mo ako binigyan ng pansin. Mula pa nang makilala kita, gustong gusto na kita. Nagbigay na ako ng motibo pero anong ginagawa mo? Wala, napakamanhid mo. Ano bang problema? Pangit ba ako? Risa, maganda ka. Pero pasensya na. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na kayang mamangka sa dalawang ilog. May relasyon na kami ni Sonia at ayaw kong sirain yun. Ayoko rin na sabihin ng mga taga rito na mapagsamantala ako. Ganun ba? Napakaswerte naman ni Sonia at siya ang pinili mo. Pero kagaya nga na sinabi ko,
Gusto kita. Sa totoo lang, mahal na nga kita eh. Kaya, hindi rin ako basta susuko, Victor. Huwag mo sana akong pigilan na mahalin ka, oh. Ikaw ang bahala. Basta sinabi ko na sa iyo yung sitwasyon namin ni Sonia. Kaya huwag ka nang umasa na masusuklian ko ang pagmamahal mo. Tinalikuran na ni Victor si Risa. Inis na umalis at tinungo naman ni Risa ang bahay ni Lola Sonia. Matagal itong tumayo sa tapat ng bahay na parang may kung anong binabalak. Kaya nang isasara na ni Lola ang pintuan, nakita niya si Risa. Nagkatinginan sila. Hindi nagtagal, umalis na si Risa. Nang isara ni Lola ang pintuan, nakita niya na bahagyang bumalikwas ang kanyang itay. Saglit may binukas ang mata at tumingin sa kanya. Dito ay pinagsabihan siya ng itay na layuan na si Victor at huwag baliwalain ang babala sa kanya. Pero matigas ang paninindigan ni Lola Sonia. Hindi ko yan magagawa, Tay. Mahal ko na si Victor. Hindi niyo ba nakikita ang kabutihan niya? Pasensya na po, pero ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kaya hindi ko kayo pwedeng sundin sa pagkakataong to. Muling nagbabala kay Lola ang itay niya bago muling ipinikit ang mga mata. Nanlulumo namang napaupo si Lola. Hindi niya alam ang iisipin sa mga babalang sinabi ng itay niya. Matagal siyang nag-isip kung mayroon bang masamang ipinakita sa kanila si Victor. Wala siyang maisip kung hindi ang lahat ng kabutihang ginawa ni Victor, kaya napailing na lang si Lola Sonia. Lasing ka lang, kaya ka nakakapagsalita ng ganyan kay Victor, Tay. Pero alam ko, darating ang oras na makikita mo rin ang lahat ng kabutihan niya at magugustuhan mo rin siya. Nilagyan ni Lola ng kumot ang itay niya bago pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pintuan at nakatulog. Kinabukasan, nagtaka naman siya nang makitang may hukay sa ilalim ng lamesa sa kanilang kusina. Naisip niya na baka mga daga lang ang may kagagawa noon. Ibinalik na lang niya ang mga lupa sa hukay at winalis ang ibang mga kalat doon. Nang umigib siya ng tubig sa poso, nakita niya si Risa. Sonia, layuan mo na si Victor. Hindi kayo bagay. Ayoko na mayroon akong kaagaw sa kanya. Ano naman ang karapatan mo para pagbawalan ako? Dahil mahal ko siya at hindi ako papayag na may kahati ako sa kanya. Kung tutuusin, ako ang dapat magsabi niyan. Kasi nobyo ko si Victor. Kung ako sa'yo, ikaw na ang lumayo. Kasi mahal na mahal ako ni Victor. At ganun din ako sa kanya. Hindi ka magiging masaya sa kanya. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo na siya. Mapanganib siyang tao. Isa siyang... Hindi na ituloy ni Risa ang sasabihin. Paano ay biglang dumating si Mercy na kapitbahay ni Sonia. Sumabat ito sa usapan nila. Pinagsabihan ito si Risa na manahimik at wag nang guluhin si Sonia. Bagay na lalong ikinainis ni Risa. Bahala ka kung ayaw mo makinig sa akin, Sonia. Pero kung ayaw mo maging magkaaway tayo, susundin mo na lang yung sinabi ko. Kagaya ng sinabi ni Mercy, huwag mong ipilit ang sarili mo kay Victor. Ikaw ang lumayo at huwag mong sirain ang maganda naming relasyon ni Victor. Inis na tumalikod si Risa pero masama ang tingin nito kay Mercy. Nang gabing yun, muling narinig ni Lola Sonia ang kakaibang alulong ng aso. Kasunod ang huli ng ibong wak-wak. Kaya agad siyang kinuha ng itak habang nakikiramdam sa paligid. Nakakatakot naman ang alulong ng aso na yun, Itay. Hindi kaya may aswang na naman sa paligid? Sinenyasan lang siya ng itay niya habang nakasilip sa siwang ng bintana. Sumilip din sa kabilang siwang si Lola at nakita niya ang malaking asong itim na umaaligid sa bahay nila. Nanlilisik ang mga mata nito nang tumanaw sa tapat ng bintana. Para bang nararamdaman na naroon sila nakasilip.
Hindi nagtagal dinamba ng aso ang bintana at sa lakas ng pagdamban yun, halos mawasak niya. Napasigaw sa takot si Lola. Lumayo siya ng bahagya sa bintana, lalo na nang muling balyahin yun ng malaking asong itim. Saklolo! May aswang dito! Tulong! Tulungan niyo kami! Nang sumigaw na ng sunod-sunod si Lola Sonia, ay waring nakaramdam ng panganib ang aswang. Tumigil yun sa pagbalya sa bintana nila. Kasunod ay katahimikan. Kaya nakiramdam sila sa paligid hanggang marinig nila ang pagsigaw ng kapitbahay nila na si Mercy. Itay! Si Mercy yun! Mukhang siya ang sinalakay ng aswang! Anong gagawin natin? Hindi makakibo ang itay ni Lola Sonia. Gustuhin man nilang lumabas at tulungan si Mercy, ay wala silang magawa dahil takot din sila na muling balikan ng aswang. Kaya minabuti na lang nila na manatili sa loob hanggang makarinig sila ng mga boses ng mga tao. Sumilip si Lola sa asiwang ng bintana nila at nang makitang mayroon mga tao sa labas, binuksan niya ang pintuan at lumabas. Nang makita si Victor, kaagad siyang yumakap dito. Victor! Ang aswang! Nandito siya kanina. Ilang ulit niyang sinubukan na balyahin ang bintana namin. Mabuti na lang ay hindi siya nakapasok. Tapos, narinig namin na sumisigaw si Mercy. Humihingi na sa saklolo. Wala kami nagawa para tulungan siya. Tana, huwag ka nang umiyak. Nandito na kami. Bakit naman kasi ang tagal niyong dumating? Muntik na rin kaming mapatay ng aswang na yun. Nagronda kasi kami. Hindi ko naman inasahan na dito sasalakay ang aswang. Kung may masamang nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ano na ang kalagayan ni Mercy? Wala na siya. Maraming sugat ang inabot niya sa matatalas na kuko ng aswang. Kahit natatakot si Lola, lumapit siya sa bahay ni Mercy. Nakabukas ang pintuan na nawasak, kaya nakita niya ang nakahanbusay na katawan ng babae roon. Duguan yun sa dami ng mga kalmot at kagat na likha ng aswang. Namatay, nadilat ang mga mata ni Mercy. Kawawa naman si Mercy. Siya ang pinagbalingan ng aswang nang hindi makapasok sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ang aswang na yun at papanagutin sa ginawa niyang to. Huwag mo muna akong iwanan ngayong gabi. Natatakot akong bumalik ang aswang. Okay, sige. Dito na lang muna ako sa inyo. Hindi kita iiwanan ngayong gabi. Ganoon nga ang ginawa ni Victor. Sinamahan nito sina Lola Sonia ng gabing yun. Pansin naman ni Lola na naiilang ang kanyang itay. Namalagi lang kasi iyon sa loob ng kwarto habang nasa salas naman sila ni Victor. Nagkwentuhan sila magdamag hanggang lumipas ang mahabang oras. Alas 5 na ng madaling araw. Alis na ako. Sa palagay ko naman, hindi na babalik ang aswang na yun. Salamat, Victor. Itay, aalis na daw po si Victor. Huwag mo nang gisingin ang tatay mo. Pakisabi na lang umalis na ako. Paano pala si Mercy? Nais na naman kasamahan ko ang bangkay niya. Nagutos na rin ako ng pupunta sa bayan para i-report sa mga polis ang nangyayari sa kanya. Nang makaalis si Victor sa kalang nakatulog si Lola, hindi na napaglabanan ng matinding antok. Tanghali na nang magising siya. Nakaluto na ang itay niya kaya sabay na silang kumain. Kagaya ng sinabi ng itay niya, noong lasing siya ay muli nitong sinabi na layuan na niya si Victor para hindi maging magulo ang buhay niya. Bakit ba pilit niyo akong pinapalayo kay Victor? Ano ba ang problema niyo sa kanya? Nagulat si Lola nang sabihin ng kanyang itay na aswang si Victor at ang kanyang ina. Muli siyang binigyan ng babala ng kanyang ama
Layuan mo na si Victor hanggat may pagkakataon pa. Huwag kang magpadala sa mga pinakikita niyang kabaitan. Mapanganib na tao siya, Sonia! Anong pinagsasabi niyo, Tay? Bakit pinagbibintangan niyo ng ganyan si Victor? Hindi totoo yan! Hindi siya masamang tao! Muli nauwi lang sa pagtatalo ang pag-uusap nila. Hindi kasi naniniwala si Lola Sonia sa sinabi ng itay niya. Sa inis niya, lumabas na lang siya at naglakad-lakad. Malalim ang ginawa niyang pag-iisip. Hindi niya namamalayan na nakarating na pala siya sa daan palabas ng baryo kung saan puro matataas na damo at kakahuyan ang naroon. Natauhan lang siya nang makita si Risa. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Akalain mong umaayon sa akin ang lahat? Bakit nandito ka? Nandito ako para tapusin ka. Kagaya ng ginawa ko sa kapitbahay mong pakailamera. Ibig sabihin, ikaw ang aswang na pumatay kay Mercy kagabi? Tama ka. Ako nga. Ikaw talaga ang una kong target. Pero nabigo akong pasukin kayo kasi matibay ang bintana nyo. Kaya naisip ko na unahin na muna ang pakialamerang yun. At ngayon, ikaw na ang isusunod ko sa kanya. Napakasama mo. Una, pinag-iinteresan mo ang bahay ko. Pagkatapos si Victor, pinatay mo si Mercy at ngayon, pati ako gusto mong patayin? Alam mo ba kung bakit ako interesado sa bahay mo? Ha? Kasi doon itinago ng namatay naming kasama ang punyal na maaaring makapatay sa isang mabangis na aswang na kagaya ni Victor. Gusto namin yung makuha. Ilang beses kasing nagtangka na pasukin ang bahay nyo. Buti na lang nagtagumpay kami na makuha sa ilalim ng lamesang yun. Ngayon, hindi na kami matatakot na harapin sina Victor at si Aling Telomina. Naguguluhan talaga ako sa'yo. Gusto mong mapaibig si Victor, pero gusto mo siyang patayin? Ano ka ba naman? Drama lang yun. Bahagi ng plano namin na paibigin siya para makakuha ng pagkakataon na makalapit sa kanya at mahulog siya sa patibong namin. Sila ng kanyang ina ay mga aswang din na kagaya ko. Marami na silang atraso sa aming angkan dahil marami na silang pinatay na kalahi ko. Maraming beses na kami nagtangka na paibigin siya para makaganti. Pero napakailap niya eh. Ginagawa nilang taguan ng baryong to. Kunwari, nagpapakita sila ng kabutihan para isipin ng lahat na mabuti sila. Kahit anong paninira ang gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Alam mo, hindi naman mahalaga sa akin kung maniniwala ka man o hindi. Mamamatay ka rin naman eh. Pinakiusapan lang kita na layuan mo siya. Pero anong ginawa mo? Matigas ang ulo mo. Kaya uunahin na kita para walang magisagabal sa lahat ng mga plano ko kay Victor. Kasunod nun ay nanlisik na ang mga mata ni Risa. Gumalaw ang buhok nito at humaba. Umalo niyon kahit na walang hangin. Parang may mga isip ang buhok nito na sinalakay si Lola Sonia. Kaagad na tumulukot ang mga iyon sa kamay niya. Ang ibang buhok ay sa mga paa at bewang niya. Matapos ay buong lakas siya nitong binuhat. Sisip-sipin kong lahat ng dugo mo para matuyot ka at mawala ang pinagmamalaki mong kagandahan. Walang hiya ka! Pakawalan mo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong! Walang makakarinig sa'yo sa lugar na to. Dahil dito ka na mamamatay! Kahit anong pagpumiglas ni Lola, wala na siyang nagawa sa mahabang buhok ng aswang na si Risa. Wala siyang magawa kung hindi ang sumigaw. Noon biglang sumulpot ang itay niya dalang mahabang itak. Nang makita ang sitwasyon niya, tinaga nito ang mahabang buhok na nakapulupot sa kanya. Sa talim ng itak ay naputol iyon.
dahil nasaktan si Risa at nabitiwan si Lola Sonia. Suway kang matanda ka! Ikaw ang uunahin ko! Walang hiya ka! Huwag mong sasaktan ang itay ko! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Patapusin ko kayong dalawa! Akmang dadambahin ni Risa si Mang Clemente nang matigilan ito. Paano nga'y naramdaman na mayroong paparating? Kaya inis na tumakas ito. May mga kalalakihan na napapadaan sa lugar ang nakarinig sa malakas na sigaw ni Lola Sonia. Nang makita sila ang nangyayari ay kaagad na hinabol ng mga lalaki si Risa. Kaagad namang nilapitan ni Lola ang itay niya at umalis sa lugar na yun. Umuwi sila sa kanilang bahay. Hindi pa nagtatagal, dumating na si Aling Filomena. Sonia, iha! Nasaktan ka ba? May mga kalugar tayo na nakapagsabi sa lalaki daw kayo nakaswang. Opo! Si Riza! Aswang pala siya! Napakalakas talaga ng loob niya. Kahit tirik ang araw ay nagagawa niya sumalakay at mambiktima. Kung hindi nga po dumating ang mga kalalakihang nakarinig sa malakas kong pagsigaw, baka napatay na rin kami ng itay ko. Huwag kang mag-alala. Ipapahanap ko na siya sa mga kasamahan kong aswang hunter. Ngayong kilala na natin ang aswang, magiging maliit na ang mundo niya sa lugar na to. Mapanganib po ang babaeng yun. Humahaba ang buhok niya na parang may sariling buhay. Nakakatakot siya. Ang alam ko, hindi siya nag-iisa. Meron pa siyang isang kasamang lalaki. Sige na, kami nang bahala sa kanila. Umalis si Aling Filomena nang matiyak kay Lola Sonia na si Risa nga ay isang aswang. Kinausap nito ang mga kalalakihang naroon sa baryo at sinimulang hanapin si Risa. Unang pinuntahan ang bahay na tinutuluyan ng mga iyon. Wala nang nakita roon ang mga tao, kaya hinanap pa sa ibang bahagi ng lugar na iyon si Risa. Hanggang sa muling kumalat ang dilim, patuloy na hinanap ng mga kalalakihan ang mga aswang at sa pagkakataong ito, kasama sina Victor at Aling Filomena, kina Lola Sonia. Kung ikaw talaga ang target nila, hindi lalayo sa baryong Toma ngayon. Ang ugali kasi ng mga aswang, kapag sinimulan na nila ang isang bagay, hindi papayag na hindi yun matapos. Kaya tiyak na babalik-balikan ka ni Risa. Pero huwag kang mag-alala, nandito naman ako para tulungan ka. Salamat naman kung ganun, Victor. Sana ay matapos na ang mga kaguluhang to para makatulog tayo ng maayos. Hindi matatapos ang kaguluhang to habang may kagaya ni Risa na dumadayo sa lugar na to para manggulo. Pero nandito kami para tumulong. Ngayong kilala na natin ang aswang, hindi tayo titigil hanggat hindi sila nahuhuli o napapatay. Nagpatuloy nga sa paglorot ng mga tao hanggang matagpuan nila ang pinagtataguan ni Risa. Kaagad na pinaligiran ng lahat ang abandonadong bahay nang matiyak na naroon nga si Rita. Talasan niyo ang mga mata niyo. Papasukin namin ni Inay ang bahay para mahuli natin si Risa. Mag-ingat kayo, Victor. Mapanganib ang babaeng yon. Oo, Sonia. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang kawalang hiyaan niya. Pumasok sa loob ng bahay sina Victor at Aling Filomena, habang sina Lola Sonia naman at ang iba ay nasa labas lang. Hindi nagtagal nakarinig sila ng malalakas na kalabog sa loob ng bahay. Walang karapatang mabuhay ang mga kagaya mo sa lugar na ito. Alam ko na ang plano mo. Mamamatay ka! Ilang sandali pa, nawasak ang lumang bintana. Kasabay ang pagbagsak ng sugatang si Risa. Pinaligiran siya ng mga kalalakihang armado ng itak at sibat. Nang makita ni Risa si Lola Sonia, ngumiti siya at marahang gumatang palapit. Maniwala ka sa akin. Totoo ang lahat na sinabi ko sa'yo. Mag-ingat ka. Iwasan mo si Victor habang may panahon ka pa.
Layuan mo si Sonia! Halimaw! Itinusok ni Victor sa likuran ni Risa ang sibat, kaya hindi na nito naituloy ang iba pang sasabihin kay Lola. Lumabas ang dugo sa bibig nito at namatay na tirik ang mga mata. Victor! Huwag ka na matakot. Patay na siya. Makakatulog na tayo ng maayos. Patay na ang aswang, mga kasama. Mabuti naman po kung gano'n. Ilang sandali pa, naging abo na ang bangkay ni Risa. Ito ang pagkakaiba ng aswang na gabunan sa ibang uri ng aswang. Kusang nagiging abo at naglalaho ang mga ito kapag namatay na. Kasunod ang pag-ihip ng malakas na hangin at tatangayin ng mga abo, kaya kahit kaunting bakas ay hindi na makakakita pa. Mga kasama, umuwi na tayo. Magpahinga na kayo. Oo nga. Malalim na ang gabi. Magpahinga na tayo. Victor, ihatid mo na si Sonia sa bahay nila ha para makatiyak tayo na ligtas siya. Sige, Nay. Mauna na kayong umuwi. Salamat po ng marami, Aling Filomena. Kapag asawa ka na ni Victor, inay na rin ang itatawag mo sa akin ha. Opo naman. Nag-uwian na nga ang mga tao kabilang sina Aling Filomena. Si Lola Sonia naman ay inihatid na ni Victor. Nang makapasok sa loob ng bahay, saka lang umalis si Victor para umuwi. Nakita niyang tulog na din ang kanyang ama. Kaya nagtuloy na siya sa kanyang kwarto at nahiga. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Risa at ang babala ng lasenggong ama. Kinabukasan, kinausap niya ng maayos ang itay niya at nalaman niya na kaya pala madalas na roon tumatambay sa puno ng mangga ito ay palihim pala itong nagmamatsyag kay na Victor. Nagkukunwari lang na lasing para hindi maghinala si Victor. Pareho kayo ng sinasabi ni Riza. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo. Kasi iba naman ang pagkakakilala ko sa kanya. Sinabi ng itay ni Lola Sonia na pagsapit ng gabi ay sumama siya sa bakuran ni na Victor para maniwala siya. Napabuntong hininga na lang si Lola, pero nakita niya na seryoso ang kanyang ama sa mga sinabi nito. Kaya naman ang sumunod na gabi ay palihim silang nagpunta sa malaking puno ng mangga sa bakuran ni na Victor. Kahit natatakot siya ay gusto niyang malaman ang katotohanan. Nagtago sila sa makapal na damuhang naroon at hindi nagtagal, nakita nila na nagpunta nga sina Victor at Aling Filomena. Kagaya ng dati, Inay, sa tulong ng mga taga rito, nanalo na naman tayo sa mga kalaban nating aswang. Tama ka dyan, Victor. Kaya tama lang ang ginagawa natin na magpakita ng mabuti sa mga taga rito para makatulong sa atin kung mayroon na namang mga kalaban na dumating. Tama rin ang ginawa ko, Nobis Sonia. Kaya lalong nabuo sa isipan ng lahat na mabuti tayo. Hindi nila alam na ginagamit lang natin silang lahat. Tama ka. Magiging taguan natin ang lugar na to ng mahabang panahon. Tayo na sa ibang baryo. Doon tayo maghahanap ng biktima. Dinig na dinig ni Lola Sonia ang usapan nila. Hindi niya maiwasan ng bahagyang mapakislot sa pinagtataguan ng makitang nagbago ang anyo ng mag-ina at naging aswang ng mga iyon. Dahil sa kaunting kilos na iyon ni Lola Sonia, gumalaw ang makakapal na damuhang pinagtataguan nila. Kapag nasa ganoong anyo ay mas malakas ang pakiramdam at pang-amoy ng aswang kagaya ni Victor. Inay, naamoy kong may tao sa paligid. Alam ko na nakita nila ang pagbabagong anyo natin. Walang dapat na makaalam ng ating lihim. Hanapin mo sila! Dahil doon nakaramdam ng panganib sina Lola, nagmadali silang tumakbo ng Italiana, pero hinabol sila ni na Victor hanggang masok ulit ito.
ang lahat ng pinag-usapan namin. Victor, makinig ka sa akin. Hindi namin ipagsasabi ang anumang lihim nyo. Maniwala kayo sa amin. Nagpakita kami ng mabuti sa'yo. Anong dahilan na pilit mo pang inaalam ang aming pagkatao? Dahil yun ang sinabi ni Riza bago mamatay. Pero Aling Filomena, marunong naman kami magtago ng sikreto. Walang makakaalam nito. Basta, pabayaan nyo lang kaming mabuhay. Ngayong alam niyo na ang lihim naming pagkatao, hindi kami papayag na makaalis pa kayo dito. Tiyak na ipagkakalat niyo ang inyong natuklasan na ako at ang aking ina ay mga aswang. Anong gagawin mo sa amin, Victor? Magagawa mo ba akong lapain at patayin kagaya ng ibang aswang na pinatay mo? Oo naman, kung yun ang paraan para manatili ang aming lihim. Victor! Sabi mo ay mahal mo ako! Tapos magagawa mo kaming patayin ng itay ko! Hindi kita totoong mahal, Sonia. Planado ko talaga ang lahat para gamitin kampain sa mga babaeng aswang na nagpaplanong patayin at kalabanin ako. Kayong wala na sila, hindi na rin kita kailangan. Napakasama mo pa lang talaga! Niloko mo ko! Halimaw ka! Dapat kang mamatay! Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Tatanggapin ko yan. Pero dadalhin mo na ang lihim na iyong natuklasan sa iyong kamatayan. Victor! Maawa ka! Huwag! Huwag! Nung tumakbo sila Lola Sonia, pero hinabol sila ng mga aswang na sina Victor at Aling Filomena. Nang lalapain na sila ng mag-inay, doon dumating ang iba pang grupo ng aswang na galit kina Victor at nilusog ng mga ito ang mag-inang aswang. Sinamantala ni Lola Sonia at nang itahin niya ang pagkakataon para magtago. Nang makita nila na napatay na sina Victor at Aling Filomena, ay saka sila lumabas. Narinig pa nilang sinabi ng isang aswang na ang punyal na pilak nga na nakuha ng mga iyon sa bahay ni Lola Sonia ang tanging makakapatay kina Victor at Aling Filomena. Nang wala na ang mga aswang, ay saka lang sila tuluyang umalis at umuwi ng bahay. Ligtas na tayo dito, Tay. Patawarin niyo po ako. Hindi ako agad nakinig sa mga babala niyo sa akin. Mabuti na lang at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi na kumibo ang itay niya. Niyakap na lang siya ng mahigpit habang umiiyak ng impit. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng mag-ina. Paniwala ng lahat na nabiktima ng aswang, baka malakas ang nakalaban kaya napatay ang mga ito. Buo pa rin ang paniniwala ng lahat na magagaling na aswang hunter ang maginang Victor at Aling Filomena. Hindi na kumibo si Lola Sonia. Wala namang maniniwala sa kanila dahil ang alam ng lahat ng mga taga-roon ay mabuting tao sina Victor at Aling Filomena. Ang mahalaga, alam nila ang buong katotohanan na kanilang nasaksihan ng gabing iyon. Isang karanasang hindi nila makakalimutan magpakailan pa man.